Welcome back mga kalinya, Chris Ampere po para po sa ating panibagong electrical tutorial video. So this time po, pag-aaralan naman natin kung paano mag-wiring, mag-perform ng primary resistor in dual states or dual bank of resistor. Ang primary resistor po ay isang self-starting method na kung saan dumadaan muna sa resistor ang ating supply voltage bago makarating sa ating 3-phase induction motor. So sa pamamaraan pong ito, nagkakaroon po tayo ng pagbaba ng ating amperahe na siyang nagiging sanhi naman ng pagbagal ng pag-ikot ng ating induction motor. So sa nakaraan po na nag-perform tayo ng primary resistor, single bank of resistor lang ang ating ginawang control circuit. So ngayon po, dalawa ang ating magiging bank of resistor. So ito po ang ating first stage at second stage. Sa control circuit po na ating ipe-perform, magkakaroon po tayo ng low speed habang hindi pa naka-energize ang ating first at second stage. So pag nag-energize po ang ating first stage, so magkakaroon na po tayo ng medium speed ng ating 3-phase induction motor. So pagka nag-energize na ang ating second dual bank of resistor, yung ating contactor, so aandar na po ang ating 3-phase induction motor sa kanyang normal speed. So ganito po yun, ipapaliwanag ko. Dahil naka-series po ang ating mga supply line, pag nag-energize po ang ating first at second stage ng ating mga contactor, so ibabypass na po niya ang mga resistor. So as in dumaan na siya directly sa ating conductor. So sa last time po nag-perform tayo ng primary resistor, ito po ang ating ginamit na control circuit. At ito naman po ang ating ginamit na power connection ng ating primary resistor reduced voltage motor starter. So kung makikita nyo po, isang bank of resistor lang siya. So kapag nag-energize ang ating second contactor, hindi na po dadaan ang ating supply voltage sa ating mga resistor. So, ibabypass po ng ating contactor ang supply voltage na dapat ay dadaan sa ating mga resistor. So, as in, diretso na po siya or nakarekta na siya na tulad na dumadaan sa kanyang conductor directly sa ating 3-phase induction motor. So, umpisahan na po natin ang ating gagawing pag-aaral mga kalinya. Kung bago ka po sa channel nito, please consider subscribing po and hit the notification bell button para palagi tayong updated sa mga bagong videos. Gumagawa po tayo ng mga tutorial about house wiring, motor control wiring tutorial, troubleshooting and maintenance tutorial, familiarization of induction motors winding and configuration, basic electrical computation, electrical testing instrument, and many more tutorial regarding our profession. Bago po tayo tumuloy sa ating gagawing wiring tutorial, pag-aralan po muna natin ang ating mga kakailanganing mga components sa ating gagawing primary resistor dual stage or dual bank of resistor. So mangangailangan po tayo ng single phase circuit breaker for our control circuit. Tatlong contactor po ang ating main contactor, ang ating first stage contactor at second stage contactor to bypass our primary resistor. Isa pong overload relay, isang push button stop, normally close contact, and push button start, normally open contact. Mangangailangan din po tayo ng ating mga ng ating mga indication light. So ginawa ko po siyang 5 mga kalinya. So isa po sa ating stop, isa sa ating main contactor, isa sa first stage, second stage, at trip indication light. At syempre, ang pinakamahalaga po natin kailangan ay ang ating mga timer. So gagamit po tayo ng dalawang time on delay na tulad po na ginamit natin nung nakarang nag-perform tayo ng mga control circuit like Y delta mga kalinya. So umpisahan na po natin ang ating gagawing wiring tutorial. Para po sa mas mabilis na wiring tutorial, nilagyan ko na po lahat ng neutral line ang ating mga indication lights. So pumunta na po siya sa ating neutral or line to terminal ng ating circuit breaker. Nilagyan ko na rin po ng neutral line ang ating normally close contact ng ating thermal overload relay, and then pumunta na po siya sa ating mga A2 terminal ng ating tatlong contactor. So umpisahan na po natin ang ating pagwawiring.
from the line supply of our circuit breaker. So, i-connect ko na po ang wire nito na siyang magpupunta sa number 1 terminal ng ating stop push button. So, higpitan ko lang po mga kalinya. So, ngayong malalim. So, ngayong mahigpit na ang ating line supply sa ating circuit breaker. So, ito po yung wire na to na siyang magpupunta sa 1 terminal ng ating stop push button. So, i-connect ko na rin po ang wire nito na siyang magpupunta sa number 1 terminal ng ating stop push button. From the 2 terminal of our stop push button, so pupunta po tayo sa number 3 terminal ng ating start push button. So, i-connect ko na ang wire nito from the 2 terminal of our stop push button na siyang pupunta sa 3 terminal, 3 terminal ng ating start push button. So, hindi ko pa muna iigpitan to kasi may isasama pa tayong wire dito. From our number 3 terminal ng ating push button start, so pupunta po tayo sa ating normally open withholding contacts. So, ito po yung hindi sa side ng ating A1. So, kung mapapansin nyo po, gumagawa lang po muna tayo ng start-stop motor control. So, i-connect ko na po ang wire nito from 3 terminal ng ating push button start na siyang magpupunta sa normally open withholding contacts ng ating main contactor. So, i-connect ko na rin po ang wire nito sa ating normally open withholding contact ng ating main contactor, mga kalinya. From terminal 4 ng ating push button start, so connect ko na ang wire na ito na siyang pupunta sa another side ng ating normally open withholding contact ng ating main contactor. So, i-connect ko na rin po siya dito, but actually hindi pa natin siya higpitan kasi may isasama pa tayong wire na siyang pupunta from this contact pupunta directly sa A1 terminal ng ating main contactor. So, from this point, isasama na po natin yung wire. So, higpitan ko na po na siyang pupunta sa A1 terminal ng ating main contactor. So, mahigpit na po siya. So, ito po yung pupunta sa A1. But from this point, so, isasama ko na rin po ang wire na ito from A1 na siya namang pupunta sa mga supply ng ating time on delay. So, mamaya na po natin ipe-perform ang ating mga indication light. So, dapat isasama na natin dito yung ating indication light for main as per our drawing. So, mamaya na po natin siya gagawin. So, from this point mga kalinya, tapos na po tayo sa ginawa nating pag-wiring ng start-stop motor control. So, pupunta na po tayo sa ating ikalawang stage ng pag-wiring sa ating primary resistor. So, i-connect ko na po or i-install na po natin ang una nating time on delay sa ating main contactor to energize our first stage of our primary resistor to bypass our primary resistor. So, i-connect ko na po ang wire na to na siyang supply ng normally open contact ng ating time on delay to activate our first stage of our primary resistor. Ipapaliwanag ko lang po ulit ang ating function ng ating time on delay. So, upon activation through the pulling of contactor, ang normal state ng kanyang mga contact ay magkakaroon lamang ng pagpapalit upon reaching the setup time given sa ating time on delay. So, nakaset po tayo ng 5 seconds. So, once na mag-energize ang ating main contactor, hihilahin niya ang ating time on delay. But, after 5 seconds pa, magkakaroon ng pagpapalit ng normal state ng mga contact niya. Kung normally open siya, so after 5 seconds, bago pa siya maging normally closed. So, i-connect ko na po ang wire na to from the normally open contact ng ating time on delay na siyang mag-activate sa ating first stage ng ating mga primary resistor para ma-bypass niya ang ating primary resistor. So, i-connect ko na from this point sa A1 terminal ng ating first stage
contactor. So, pag nag-energize ito, hindi na po dadaan sa primary resistor ang ating supply voltage. So, i-bypass na niya. So, bibilis ang ating 3-phase induction motor, mga kalinya. So, pasensya na mga kalinya, nakalimutan ko or hindi ko pa naisabay ang wire na ito na siyang magiging supply ng ating ikalawang time on delay. So, ito po ang wire nito ang siyang magiging supply ng another normally open contact ng ating time on delay to activate the second stage of bypassing our primary resistor. So, dapat lang po siya na narito nakakonect kasi po once activated ang ating main contactor, i-activate niya ang ating first stage. So, bago pa lang siya magkakaroon ng supply voltage to activate our second stage. So, kung isasama natin siya dito, naka-direct ang supply niya, naka-bridge. So, maaari pong hindi tayo magkaroon ng proper safety sa ating control circuit. So, ilalagay ko na po ang ating ikalawang time on delay sa ating second contactor. So, i-connect ko na rin, hindi nakatama ang connection. So, i-connect ko na rin po ang supply nito sa ating normally open contact na mayiging supply papunta sa ating second stage contactor, mga kalinya. So, from this point, mga kalinya, i-connect ko na po ang wire na to na once activated. So, ito po yung mayiging supply ng ating second stage contactor bypassing our primary resistor. So, i-connect ko na rin ang terminal nito na siyang pumunta sa A1 terminal ng ating contactor, mga kalinya. So, tapos na po tayo sa pag-wiring ng main control components ng ating primary resistor dual stage, mga kalinya. So, ang isusunod po natin gagawin is to activate our indication light for main contactor, indication light for first and second stage, and stop indication light at trip indication light, mga kalinya. According po sa ating control circuit, ang ating mga indication light for our main and first and second stage ay nakaparallel lamang sa ating mga contactor. So, gagawin ko na po yan, mga kalinya, para sa mas mabilis na wiring tutorial. Dahil nagawa na po natin ang indication light ng ating main, first stage at second stage contactor, so dito naman po tayo sa activating our stop indication light. So, according po sa ating control circuit, ang ating stop indication light ay manggagaling sa normally close contact ng ating main contactor. So, once activated, mag-o-open siya. So, mawawala po yung ating stop indication light. At ang ating trip indication light ay manggagaling sa normally open contact ng ating thermal overload relay. So, once there is abnormality, so magko-close po ito. So, ibibigay po nito ang line supply galing from our circuit breaker papunta sa ating trip indication light. So, nilagyan ko na po ng wire from our circuit breaker, from the line side of our circuit breaker, pumunta po sa ating normally open contact ng ating thermal overload relay at nag-bridge po siya papunta sa normally closed contact ng ating main contactor, mga kalinya. From the another side of our normally closed contact, mga kalinya, so i-connect ko na po ang wire na to activate our stop indication light. So, ipitan ko lang po. So, from this point, mga kalinya, ito yung ating i-connect sa ating stop indication light, mga kalinya. So, i-connect ko na po ang wire na to sa ating stop indication light. From the another point of our normally open contact of our thermal overload relay, so ilalagay ko na po ang wire na to na siyang pupunta sa ating trip indication light. So, i-connect ko na rin po ang wire na to sa ating trip
indication light mga kalinya. So ito na po yung last point na ating gagawin sa performing our primary resistor mga kalinya. So tapos na po tayo sa ginawa natin pag-wiring ng ating control circuit. So pwede na natin siyang i-try or subukan mga kalinya ang ating ginawang pag-wiring. So, pwede na po nating itry ang ating ginawang control circuit mga kalinya. So, binaliktad ko na po ang ating mga combination ng ating mga push button at mga indication light. So, i-switch on ko na po ang ating circuit breaker. So, kung mapapansin nyo po, nakailaw ang sa ating stop at ang sa trip indication light. So, i-reset na po natin ang ating thermal overload relay para maging ready na po for activation ang ating control circuit. So, reset ko lang po. So, dapat mawala po ang sa ating trip. So, ayan po. Ready na po ang ating control circuit. So, dapat po, pag in-start natin ang ating control circuit, so mag-activate ito after few seconds. So, ginawa ko pong 3 seconds lang ang ating mga timer kasi napakahaba po ng 5 seconds. So, mag-activate siya after 3 seconds and then mag-activate ito and then ito po mga kalinya. So, subukan na po natin i-press ang ating ginawang pag-wiring ng ating primary resistor of dual stage or dual bank of resistors mga kalinya. So, i-push ko na po ang ating push button start. So, tingnan po natin ang activation ng ating control circuit. So, nag-activate ang ating main. After, sumunod po ang ating first stage. And then, sumunod po ang ating second stage. So, sa pamamaraan pong ito, nagkakaroon po tayo ng soft starting method through our control circuit primary resistor dual stage mga kalinya. So, kapag nag-activate ang ating main contactor, so dumadaan pa ang ating supply line, ating 3-phase supply line sa mga series of resistor. So, kapag nag-activate na ang ating first contactor, so ibabypass niya ang first bank of resistor. So, aandar na po ang ating motor in medium speed. So, dahil isa na lang po yung bank of resistor na dinadaanan ng ating supply line. So, pag nag-activate ngayon ang ating second stage or second contactor mga kalinya, so, ibabypass niya ulit ang isang bank of resistor. So, ang nangyayari, from the main supply, diretso na siya sa ating 3-phase induction motor. So, aandar na siya at normal speed ng ating 3-phase induction motor mga kalinya. So, sana po may natutunan po kayo sa video tutorial na ito. So, please consider subscribing po and hit the notification bell button para palagi po tayong updated sa mga bagong videos. So, subukan pa ulit natin ng isa mga kalinya. So, pasensya na po kayo kanina, hindi ho pala kita ang ating push button at stop and start. So, itry pa ulit natin ng isa mga kalinya. So, pag nag-activate ang ating main contactor, dadaan siya sa dalawang bank of resistor. So, low speed tayo. Pag nag-activate ang 1, so isang bank of resistor na lang ang dinadaanan niya. So, medium speed tayo. So, pag nag-activate ang second stage, so wala nang dinadaan ng bank of resistor ang ating supply voltage papunta sa ating 3-phase induction motor. So, aandar na siya tulad nga po ng sinabi ko ng normal speed. So, i-press ko na po ulit ang ating push button start. So, nag-activate ang main contactor. First stage. Second stage. So, maandar na po ang ating 3-phase induction motor sa normal speed. So, stop po natin mga kalinya. So, isa pa ho ulit. So, umandar ang ating main. Nag-activate ang first stage to bypass our primary resistor. Nag-activate ang ating second stage to bypass the second stage ng ating mga primary resistor, mga kalinya. So, see you po on the next video at salamat po kung umabot po kayo sa video na to kung tinapos nyo. So, God bless po at maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. See you on the next video, mga kalinya. God bless po sa inyong lahat.